Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz sa ating audio streaming website bbspbs.com at sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, inilahad ni Pangulong Marcos sa kaniyang arrival statement na malaking bahagi ang kaniyang pagbisita sa Australia sa pagsasakatuparan ng mga oportunidad at potensyal sa ilalim ng strategic partnership nito sa Pilipinas. Sa naging pagbisita ng Pangulo, mas napalakas ang relasyong bilateral ng Pilipinas at Australia dahil mula sa komprehensibo naging strategic partnership na ang kanilang relasyon. In the spirit of bayanihan and mateship, we shall forge ahead in fully maximizing the potentials and the gains from this strategic partnership between our two forward-looking, law-abiding maritime states. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ng Australia sa Pilipinas ang mas pinalakas na ugnayan ng dalawang bansa matapos ang bilateral meeting ng mga pinuno nito. Sa ginanap na joint press conference, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagkaroon sila ng produktibong talakayan ni Australian Prime Minister Anthony Albanese kaugnay sa pagpapaigting ng ugnayan ng Pilipinas at Australia bilang strategic partner. The Prime Minister and I both agreed to continue to look for ways and to explore every option possible to bring our countries closer than ever and collectively with optimism and a hopeful outlook to be a force for good, unity, stability, and prosperity in our region. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Personal na pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Australia para sa walang humpay na suporta nito sa Pilipinas sa isyu ng pag-aari sa West Philippine Sea. Sa kanyang mensahe sa Parliament ng Australia, pinuri ni Pangulong Marcos ang Australia sa pagsunod at kapwa-hangad ang iisang interes sa pagpapanatili ng malayang karagatan. Kinilala rin ng Pangulo ang paninindigan, pagdepensa at pagpapanatili sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS bilang konstitusyon ng mga karagatan. We draw strength from the consistent and unequivocal support of Australia and the international community for the lawful exercise of our rights, which have been settled under international law. And so, on behalf of the Filipino people, I thank you, Australia, for standing with the Republic of the Philippines. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Muling nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi papayag ang Pilipinas na makuha ng ibang bansa ang soberanya nito sa kanyang teritoryo. Sa kanyang mensahe sa Australian Parliament, sinabi ni Pangulong Marcos na nahaharap ang Pilipinas sa iba't ibang hamon sa rehiyon. Gayunpaman, binigyan din ng Pangulo na kahit anong pagsubok man yan, hindi magpapagupi ang Pilipinas. I shall never tire of repeating the declaration that I made from the first day that I took office. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasanib puwersa ng Pilipinas at Australia, kasama pa ang mga aliado nito laban sa banta sa rule of law at peace and stability sa Indo-Pacific region. Sa kaniyang mensahe sa Australian Parliament, sinabi ni Pangulong Marcos na malaki ang papel ng Australia bilang isa sa mga bansang may Visiting Forces Agreement. Dagdag pa rito, tapat-an niya ang Australia sa sinumpaan nito sa Asia and the Indo-Pacific community. We add a further dimension to that relationship as we address concerns on our security and defense. We are called upon once again to join forces, together with our partners, in the face of threats to the rule of law, to stability, and to peace. Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, pinaigting ng Malacanang ang panuntunan sa pagsusumite ng request hinggil sa proklamasyon ng Special Non-Working Days o Holidays. Pinagtibay ang Memorandum Order 20 matapos makita ng Malacanang na maraming request ang pinapasa ilang araw na lamang bago ang mismong petsa o okasyon. Nakasaad sa memorandum na kailangang palakasin ang kasalukuyang panuntunan sa pagpoproklama ng Pangulo ng Special Non-Working Days o Holidays. Sa ilalim ng memorandum nakalagay na lahat ng request para sa presidential proclamations para sa pagdedeklara ng holidays ay dapat maisumite at natanggap ng Office of the President ng hindi bababa sa 30 araw bago ang mismong petsa ng okasyon. Kung hindi makakasunod sa patakarang ito, magiging grounds ito para sa denial ng request o received without any action. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Naglaan ang gobyerno ng 1.4 bilyong pisong pondo para maibsan ang epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, ilalaan ang pondo sa Local Adaptation to Water Access, Project Lawa and Breaking Insufficiency through Nutrition Harvest for the Impoverished or Project Binhi. Sa pahayag ng DSWD, ang Projects Lawa at Binhi ay mga maagap at pangmatagalang solusyon para labanan ng gutom, maibsan ang kahirapan at mabawasan ang economic vulnerability ng komunidad. Sa dalawang proyektong ito kasi tutugunan ang food security, kakulangan sa tubig na pinapalala ng climate change at iba pang kalamidad. Sa taong ito, ipapatupad ang Project Lawa at Binhi sa 294 o sa 274 na munisipalidad sa 58 probinsya sa bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Pagluwag sa economic charter provisions, makakalikha ng dagdag na trabaho sa renewable energy sector at magdadala ng bagong teknolohiya ayon sa DOE. Magulat si Kathleen Forbes. Suportado ng Department of Energy ang pag-amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution upang makapasok ang foreign investors sa bansa. Sa ikatlong araw ng pagdinig ng House Committee of the Whole sa resolution of both houses number 7, sinabi ni DOE Undersecretary Sharon Garin na inaasahan na aabot sa 1.5 million na trabaho ang malilikha sa renewable energy sector dahil sa bagong kontrata na natapos noong 2023 at kapag pinayagan na umano ang 100% foreign ownership sa RE sector ay inaasahan na mas marami pang trabaho ang malilikha. Ayon pa sa opisyal matapos ang amyenda sa Implementing Rules and Regulations ng Renewable Energy kung saan pinapayagan na ang 100% foreign ownership ay lumaki ang dayuhang mamumuhunan. Isaan niya dito ay ang Copenhagen Infrastructure Partners na unang foreign investor na pinayagan ng exclusivity sa pagdevelop ng RE sa Pilipinas na nag-invest ng $5 billion para sa 3 offshore wind energy. Ayon kay Garin, ang Pilipinas ang ika-4 na pinaka-attractive na bansa para sa green energy investment sa listahan ng 110 bansa. Kaya naman maliban sa pondo o kapital, ang pagpasok ng mga dayuhang mamumuhunan sa bansa ay makapagdadala rin ng bagong teknolohiya. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Senador J.V. Ejercito umapela kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suspendihin muna ang PhilHealth Premium Rate Hike. Narito si Nympha Asuncion. Personal na hiniling ni Senador J.V. Ejercito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suspendihin at wag na munang ituloy ang nakaambang taas singil sa kontribusyon para sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Binahagi ni Ejercito na ginawa niya ang apilang ito sa punong ehekutibo nang magkaroon ng meeting ang mga senador kasama ang presidente nitong Lunes. Bilang principal author ng Universal Healthcare o UHC Law, pinaliwanag niya ng senador kay Pangulong Marcos na ang nakaschedule na dagdag singil sa kontribusyon ay nakabase pa noong panahong hindi pa tumatama ang COVID-19 pandemic. At dahil unti-unti pa lang bumabangon ang bansa mula sa pandemya ay hinimok ni Ejercito si Pangulong Marcos na wag na munang ipatupad ang premium rate hike sa PhilHealth habang hinihintay pa ang panukalang amyenda sa UHC Law. Tugon niya ng Pangulo, hihintayin rin ito ang paliwanag ng PhilHealth kung bakit kailangang ipatupad na ang premium rate hike. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Ejercito. Yung mga figures that we based these premium rates were based on pre-pandemic figures. Everything was good. Iba yung circumstances doon. At least nasabi ko kay Presidente na nakaumang na or nakahanda naman na po yung amendment to the Universal Healthcare Act, which includes the adjustment to the premium contributions para po maging mas maganda naman. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Agriculture o DA nag-deploy ng Rapid Response Team para sa mga apektado ng El Nino sa Mindoro. May report si Mary Ann Bastasa. Pinakilos na ng Department of Agriculture ang Rapid Response Team nito para agad na umagapay sa mga magsasaka at mangisdang tinamaan na ng El Nino sa Mindoro Island. Ayon sa DA, alinsunod ito sa direktiba ni Agriculture Secretary Francisco Chiularel Jr. para agad na makapagsagawa ng agricultural damage assessment sa isla at mahatira na rin ng tulong ang mga apektadong magsasaka at mangisda. Kaugnay niyan, inutasan na rin Secretary Chiularel ang NFA na agad mamahagi ng bigas sa mga apektadong residente sa pakipagtulungan sa DSWD. Umaasa naman si Secretary Laurel na makapagdeklara na ng state of calamity ang Mindoro para mas mapalawak pa ang assistance dito ng gobyerno kabilang na ang financial aid at agricultural inputs. Bukod sa ayuda, kinukonsidera na rin DA ang pagdedeploy ng solar-powered irrigation systems para agad na makarecover ang mga sakahan sa Mindoro. Sa inisyal na datos ng DA kabilang sa mga apektado ng El Nino sa naturang lugar, ang munisipalidad ng Looc pati na ang iba pang lugar sa Occidental at Oriental Mindoro. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Ama ng abogadong nasawi sa engkwentro sa Bohol, sinabing biktima ng NPA recruitment ang kanyang anak. Ang ulat mula kay Leo Sarne. Nagpahayag ng paniniwala si Mr. Eutropio Sisista, ang ama ng abogadong nasawi sa engkwentro sa Bilar, Bohol, na biktima ng NPA recruitment ang kanyang anak na si Hannah J. Sisiste. Si Hannah ay kabilang sa 5 miyembro ng NPA na nasawi sa naturang engkwentro noong Pebrero 23. Sa kanyang mensahe sa mga mamahayag, sinabi ng nakatatandang Sisiste na duda na siya noong nagpaalam ang kanyang anak na sasali sa National Union of People's Lawyers o NUPL, pero pinayagan niya ito dahil napaniwala siya na puro abogado ang miyembro ng grupo. Sa isang kalatas, hinamon naman ni National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC Executive Director Ernesto Torres Jr. ang NUPL na ipaliwanag sa publiko kung paano naging miyembro ng NPA ang isa sa kanilang mga miyembro. Una na rin kinondena ni Yusek Torres ang umano'y pagkakalat ng kasinungalingan ng NUPL na inaresto at tinorture ang mga nasawing NPA para umano pagtakpan ang pagiging teroristang komunista ng kanilang miyembro. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating nakalap na mga national news. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga aktibidad para sa paggunita ng National Women's Month mag-uumpisa ngayong unang araw ng Marso sa Mountain Province. Si Donna Cawis Balyo mula RP Bontoc sa balita. Mangrugi nga aldaw dagiti aktibidad ti Mountain Province para iti selebrasyon ti National Women's Month wenno NWMC babaan iti Walk for a Cause amang tulong kadagiti dialysis patients iti Bontoc General Hospital. Inton March 8 ket isut maangayan ti civic parade kan programa para iti daytoy ken International Women's Day. Matutukan met ita abulan ti salunat dagiti masikog a babae babaan iti Buntis Day nga ipatungpal ti Provincial Health Office inton March 7. Adapay free counseling para kadagiti babae ti lasod ti talo aldaw iti petsa 7, 14 ken 21 ken pap smear sa Jai Bontoc General Hospital. Ti tema ti NWMC ket We for Gender Equality and Inclusive Society ken sub-theme alipunang patas sa bagong Pilipinas kakayahan ng kababaihan patunayan. Tapno makipartisipar amin a babae iti Women's Day celebration inton March 8 nang iparwa ni Governor Bonifacio Lacquasan Jr. iti executive order amang excuse kadagitoy manipod iti official functions da iti naduma-duma nga opisina nga pagtatrabahuanda. Narpos na Bontoc, Donna Cawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Cawis Balyo. Higit na 500 senior high school students ng Rizal, Kalinga nabigyan ng educational assistance. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Imabot tinasarok rin magkasot as senior high school students ti Rizal, Kalinga itinaikan iti educational assistance iti February 28, 2024. Nakaawat ito iti 3,000 pesos ang naggapu iti alokasyon ng inted ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez babaan iti assistance to individual in crisis situation uno aik sa programa iti DSWD. Iti distribusyon ket indaulwan iti Provincial Government Office Kalinga ken Social Welfare and Development Punaswat Kalinga iti Rizal National School of Arts and Trades. Impalagip ni Governor James Eduba babaan kini Provincial Legal Officer Attorney John Paul Baguiwan iti kinapatag iti edukasyon ang makatulong para iti panagprogreso iti ekonomiya haan laeng nga iti munisipalidad iti Rizal no diket intero a probinsya Kalinga. Malaksit iti educational assistance payout imay dagiti personnel ti Philippine Statistics Authority Kalinga para iti national ID application ken registration dagiti residente iti Rizal. Manipud DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Relaunching ng shared service facility ng Dagupan City para sa bangus processing, asahang magpapalago sa bangus industry ayon sa Local Government Unit o LGU. Pagbabalita si Verna Beltran ng RP Dagupan. Nilukasan lamot na sa LGU Dagupan sa shared service facility para bangus processing na syudad no inar at fully operational laya bilang parte na bitlan kurang at ilaluan na LGU na mas napaligwas tuni sa bangus industry at syudad no inar makapangiter na trabaho tan oportunidad sa bangus growers, dealers, processors tan assistants at ang kakulag ya negosyo. Unong kinandagupan City Mayor Belen Fernandez lapud kabat sa syudad ya Dagupan at titulon bangus capital of the world dapat yan nawalaan niya unyaran pasilidad para produksyon na certified Dagupan bangus products kasabay mat na pagiging fully operational na SSF at ang iter so DTI tan winrack na blast freezer, aircon units, stainless tables tan ice boxes ya pinabangan na sa retailers. Imbagamat ng Fernandez agamuran na Dagupan City so 2018 na best performing SSF project Jabong Pangasinan tan Region 1. Katun positibo yan na ipawil so abitlan titulo katulong so DTI na arumniran kumpanya. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Verna Beltran para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Verna Beltran. Mga senior citizens sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan binalot ng saya at tuwa dahil sa paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Extended Centenarian Act. Narito si Damian Lacasa Jr. ng RP Palawan. Maambang ang mga gurang-gurang digi sa syudad ang Puerto Princesa iyang probinsya ang Palawan tungod sa pagpirma ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang Extended Centenarian Act. Makunta na, mabul na suporta sa mga gurang-gurang ang suportang 10,000 piso pag-abot ang edad 80, 85, 90 at 95. Ingkon ni Ginang Maria Asuncion Vigonte aga pinuno ang Office of Senior Citizens Affairs sa syudad na mayad ang inggawa ng presidente na ang pinansyal na suporta ay pangbakal pa iyang mga bulong at iba pang mga pangangailangan. Digi sa syudad, ingko ni Vigonte na may dyan kaparehong ayuda. Ang isang gurang-gurang ay tatawaan iyang karibong piso pagkaedad 85 hasta 94 at tig 10,000 piso pagsapit iyang edad 94 hasta 99 bukod pamakon ang 100 karibong piso pag-abot iyang 100 taong gurang. Agalin digi ang syudad ang Puerto Princesa Damian Lacasa Jr. para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Damian Lacasa Jr. Isang lalaki timbog sa isinagawang anti-illegal logging operation ng Northern Samar Philippine National Police o PNP. Mula RP Calbayog, mag-uulat si Charmaine Perito. Sa gindumara nga anti-illegal logging operation sa mga personahe sa San Jose Municipal Police Station sa probinsya sa norte sa Samar, arestado ang usang lalaki sa barangay Aguadahan, munisipyo sa San Jose. Na-recover sa suspect ang kahoy nga may kabugusan nga sukol nga 56.6 board feet sa kantidad nga por lo menos 3,400 pesos. Matubang ang suspect sa kaso nga pagtalapas sa Presidential Decree 705 o Forestry Reform Code of the Philippines. Padayon naman ang Northern Samar PNP sa pagdumara anti-illegal logging operation sa probinsya para maprotektahan ang kalibungan ug masigurado nga magbabayad sino man ang magtatalapas sa balaod. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito.
Hemodialysis Center sa Tandag City, formal ng pinasinayaan. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Formal na nga giinagurahan ang Hemodialysis Center sa Adela Cerati Memorial Medical Center dinhi sa Tandag City, kundi gipangunahan ang maong okasyon nila ni Governor Alexander Pimentel, Board Member Ruel Mumo, Provincial Health Officer Dr. Eric Montesclaros, Provincial DOH Officer Dr. Glena Andoy ug OIC Medical Center Chief Dr. Janice Alcordo. Nahibaluan nga ubay-ubay na nga mga pasyente ang naserbisyuhan sukad sa pagsugod sa operasyon niini niadtong Pebrero 7. Sa kasamtangan, adunay 12 ka beds nga makaserbisyo og 20 hangtod sa 24 ka pasyente matag adlaw, kundi covered na sa PhilHealth ang balayranan sa 156 ka sessions. Sumala pa ni Dr. Alcordo, usa ka dakong tabang ang pag-abli sa ilang dialysis center, kundi ubay-ubay ang mga taga Surigao del Sur nga nagkinahanglan og dialysis. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Nerissa Espinosa. Unveiling ng Heritage Hub marker sa Notre Dame of Jolo College. Pinangunahan ni Tourism Secretary Cristina Frasco. Narito ang ulat ni Eloisa Muhammad ng RP Jolo. Piyaguhan na ni Tourism Secretary Cristina Frasco, Governor of Dusacortain, Father Eduardo Santoyo, in unveiling sin Heritage Hub marker sa Notre Dame of Jolo College to NDJC, hakapisita sin opisyal sin Adaw Alba Ayaun. Libot si mga bisita dahil nga Department of Tourism in Heritage Hub. Hay nga kitaan ng Chinese mga artifact nagpakita sin mawal na adat iwansal sila sin lupa sug. Nagsarang sukuli Frasco ha NDJC community kapag nakuraan ni Father Santoyo ha kaagihon ini maksud mapatutug iban laguon in bin sin kamaasan amon mapatot sa jahi kapag bansag iban ingaton sin kataan. Iwan ni Frasco na misita pa binaywayan hinda Yusek Mayra Paz Valderosa Abubakar, Yusek Ferdinand Humapa iban kay banang pa-opisyal sin Department of Tourism. Dengha RP Jolo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Samantala, susunod naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Nagsagawa ng isang business mission ang Department of Trade and Industry o DTI sa Japan upang mas makapang-akit pa ng maraming mamumuhunan sa bansa. Sa isinagawang pagpupulong ng DTI sa Osaka Chamber of Commerce and Industry, sinabi ni Trade Secretary Alfredo Pascual na positibo ang bansa na magkakaroon ng mas malalim na pakikipag-ugnayan sa larangan ng pamumuhunan sa Japan dahil sa husay at galing nito sa industrialization at kanilang advanced na teknolohiya. Nais din ng kalihim na mas palakasin pa ang economic ties ng Pilipinas at Japan. Kaugnay nito, ipresenta ni Secretary Pascual ang commitment ng Philippine government na maayos ang polisiya pagdating sa pagpasok ng bawat mamumuhunan sa bansa, katuwang ang Board of Investment o BOI at Philippine Trade and Investment Center o PITC. Sa huli, nangako naman si Pascual sa Osaka Chamber of Commerce and Industry na handa ang Pilipinas sa anumang direktang pamumuhunan mula sa kanilang bansa at patuloy na aalalayan ng DTI sa bawat foreign investment na darating sa bansa.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naglaan ang pamahalaan ng 106.335 billion pesos para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na naglalayong tulungan ang mahigit 4.4 na milyong karapat-dapat na pamilya sa buong bansa. Binigyan diin ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman na ang 106.335 billion pesos na inilaan sa 4Ps ay mas malaki kumpara sa inilaang budget para rito noong 2023 na 102.61 billion pesos lamang. Sakop ng nasabing alokasyon ang mga ayuda para sa kalusugan na nagkakahalaga ng 750 piso bawat buwan at 600 bawat buwan bilang mga subsidiya sa bigas para sa 4.4 na milyong pamilya. Sakop din nito ang mga subsidiya sa edukasyon na magkakaiba mula 300 piso hanggang 700 piso bawat buwan para sa mahigit 7 milyong mag-aaral. Matatandaan na noong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inatasan niya ang DSWD na tiyakin ang mga karapat-dapat lamang na pamilya ang kasali sa 4Ps program. Bukod dito, nangako ang Pangulo ng iba't ibang mga hakbang kabilang ang pagpapalakas ng mga programa ng tulong at pagtitiyak ng sapat na budget para sa mga mahihirap na sektor. Ang Pantawid Pamilya Pilipino Program ay isang strategy ng pamahalaan sa pagbabawas ng kahirapan at isang programa ng pamumuhunan sa human capital na nagbibigay ng conditional na cash transfers sa mga higit na nangangailangang pamilya sa loob ng pinakamataas na 7 taon upang mapabuti ang kalusugan, nutrisyon at edukasyon ng mga batang may edad hanggang 18. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nag-commit ang World Bank sa Pilipinas na ipakilala ang mga makabagong paraan upang paghusayan ang financial instruments na naayon sa bansa. Ito ay kabilang sa mga tinalakay sa pulong ni Finance Secretary Ralph Recto at World Bank Group o WBG Managing Director at Chief Financial Officer Anshula Kant. Kabilang sa financial instrument na binanggit ng World Bank official ay ang paraan na dinisenyo upang pagbutihin ang crisis toolkit ng bansa at matiyak na may access nito sa pondo sa panahon ng emergency. Nagkasundo naman si Recto at Kant na tuklasin ang mga paraan na mapalawig ang lending terms ng Pilipinas at matukoy ang potential areas for partnership. Binigyan diin ng kalihim na nais nilang makita ang more adaptable at responsive na World Bank na tutugon sa gitna ng global challenges. Muling inihayag ng magkabilang panig ang kanilang commitment na pagsusulong na socio-economic agenda ng gobyerno sa pagitan ng pinalakas na partnership. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Malaki ang kumpiyansa ni Joshua Pasio na makuha niya muli ang kanyang 1 strawweight MMA world title pagdating ng 166 Qatar na gaganapin sa Lusail Sports Arena. Dahil ito sa kanyang training camp kung saan niya nakakasalamuha ang mga magagaling na trainers para ihanda siya laban kay reigning champion Jared the Monkey God Brooks. Bukod sa training na nakuha niya mula kay Edward Landslide Folayang at mga coaches na sina Don Colyas at Gibran Langbayan sa Lions Nation MMA Camp,
Tumaas ang kumpiyansa ni Pacho dahil sa mga suporta na nakuha niya sa iba't ibang tao. Tinulungan din siya ni Vince Loman, kapatid ni bantamweight contender Steven the Sniper Loman, bilang strength and conditioning coach ni Pacho, habang ang magaling na jiu-jitsu fighter na si Godwin Langbayan ay tinuruan siya ng iba't ibang diskarte sa lona. Para kay Pacho, ang pinakamagandang adisyon sa kanyang training ay si Peter Miller, nutritionist ng bantamweight, Muay Thai and Kickboxing World Champion na si Jonathan the General Haggerty at flyweight Kickboxing World Champion, the Kicking Machine, Superlek Kiatmu 9 na binantayan ang lahat ng kanyang kinakain at iniinom bago ang laban. Tinalo ni Brooks si Pacho via unanimous decision noong unang nilang paghaharap sa 1-164 noong Disyembre 2022 para angkinin ang strawweight world title. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagparamdam ang dalawang batang swimmers na nagpakita ng gilas sa Batang Pinoy National Championships sa kanilang pagsalang sa 11th Asian Age Group Championships. Nakuha ni na Heather White at James Ray Michelle Ahido ang bronze medals sa kanilang events na ginanap sa New Clark City Aquatic Center sa Capas, Tarlac. Nagrehistro si White, isang 16 anyos na Filipino-British na nakatira sa Vietnam, ng kanyang personal best time na 1 minute and 3.09 seconds sa girls 15 to 17 100-meter butterfly event. Samantala, si Ahido naman ng Antipolo City ay pumangatlo sa boys 12 to 14 years old 50-meter freestyle sa oras na 24.34 seconds, kanyang personal best at isang national record. May 7 gintong medalya si White sa kompetisyon sa Batang Pinoy noong Disyembre, habang si Ahido ay lumabas na may pinakamaraming medalya sa kanyang edad. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bigo ang Philippine Women's Football Team na Filipinas na umakyat ng entablado pagkatapos ang kanilang dikit na 1-0 pagkatalo sa Slovenia sa 2024 Pinatar Cup na ginanap sa Espanya. Nakagawa ng goal si Lana Golob ng Slovenia sa 5 minuto ng laro at tinulungan ang kanyang koponan sa depensa para hindi na makascore ang Pilipinas. Nagtapos ang Pilipinas ng wala mang isang goal kung saan natalo din sila sa Scotland 2-0 para mapunta sa Battle for Third. Pinangunahan ng Pilipinas nina Sarina Bolden, Sara Egesvik, Olivia McDaniel at Kinley Quezada na nakatungtong sa FIFA World Cup nitong nakalipas na taon. Samantala, nakopo ng Finland ang gintong medalya pagkatapos manaig laban sa Scotland 5-4. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo Magpayo. Iyan po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan para sa araw na ito. Ngayon naman dumako tayo sa showbiz balita. Alamin natin ang mga chismis mula sa mundo ng showbiz sa pamamagitan po ng ating kasamang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Muling nagsama-sama ang ilan sa Star Magic Babies ng dating chairman ng Star Magic na si Johnny Manahan o mas kilala bilang si Mr. M para sa kanyang birthday celebration and imbitado sa birthday party ng sikat na TV director at consultant na ngayon ng Sparkle Artist Center ng GMA Network na sina Bea Alonzo, Jake Ejercito, Donnie Pangilinan, Piolo Pascual, Jericho Rosales at Catherine Bernardo. And speaking of Jericho and Catherine, kapansin-pansin naman kasi magkatabi sa larawan sina Kat at Echo na kamakailan ay usap-usapan ang pagiging malapit nila sa isa't isa. And panay kasi ang komento ni Jericho sa mga posts ni Catherine at ang latest nga dyan ay naispatan pa silang sabay na nagjo-jogging sa isang area sa Marikina City. And hinala ng mga netizen may something na nilulutong proyekto para sa dalawa ang kapamilya network na ABS-CBN, lalo't buwag na ang Kathniel Love Team. At si Jericho naman ay kumpirmadong hiwalay na sa kanyang misis na si Kim Jones noon pa lang 2019. Kaya abangan pa rin natin kung saan patungo ang pagiging close nila sa isa't isa. Samantala, nanindigan ang actress beauty queen na si Gloria Diaz sa kanyang pananaw ukol sa Miss Universe na dapat ay babae lamang ang sumali rito. Sa kanyang guesting sa Fast Talk with Boy Abunda kasama ang anak na si Isabel Daza ay natanong siya kung ano ang kanyang take sa bagong rules na inilabas ng Miss Universe organization para sa naturang international beauty pageant. Sabi ni Gloria, hindi pa rin nagbabago ang kanyang pananaw na dapat ay mga kababaihan o mga girls lamang ang pwedeng sumali sa naturang patimpalak. At inisa-isa naman ng veteran beauty queen ang mga kategorya na dapat salihan ng iba pa nating kapatid sa LGBTQIA+ community na kung kailangan transvestite, kailangan may Miss Transvestite Universe. Para sa tomboy naman, Miss Tomboy Universe daw, sabi ni Gloria sa nasabing interview. At pagbabahagi pa nito, dapat kanya-kanya ang mga kategorya para sa mga bakla, transgender at iba pa. Yan ang kanyang sinabi sa interview kay Tito Boy. And sa Miss Universe dapat daw ay Miss Universe. Ito pa, weird daw para kay Albi Casino ang hiling ng mga netizen na gustong buhayin ang love team nila ni Catherine Bernardo. Diretsahan kasi itong sinabi ng aktor na hindi na siya umaasang babalik pa ang tambalan nila ni Catherine na unang nakilala at sumikat sa remake ng classic kapamilya series na Mara Clara. At duda ang aktor sa pagbabalik tambalan nila ni Catherine lalo pa at wala na siya sa Kapamilya Network. At natanong naman itong si Albi tungkol dito dahil nga wala nang ka-love team ngayon ang actress matapos ang hiwalayan nila ni Daniel Padilla. And solo na ngayon ang box office queen kaya pwede na siyang i-partner kahit kaninong mga aktor. Kaya naman naisip ng ilang netizens na baka posibleng mabuhay uli ang Albi-Catherine tandem. Say ni Albi, medyo nawiwirduhan siya sa nasabing idea. Sabi niya, quote and unquote, I find it weird that people still ask me that. Ngunit bukas naman ang aktor na makatambal muli ang dati nitong ka-love team sa isang proyekto. At sa panghuli nating chika for today, nagsalita na ang actress na si Sara Labati kaugnay sa kasalukuyang estado ng relasyon nila ng asawang si Richard Gutierrez. And sa isang panayam ng isang TV network, kinumpirma ni Sara na hindi na raw sila nag-uusap ni Richard. Gayunpaman, nasa mabuting kalagayan naman ang anak nila ni Richard na sina Zion at Kai dahil co-parenting sila ng aktor. At matatandaan nung December 2023 ay sunod-sunod na nagbigay ng pahayag ang biyanan na si Annabel Rama sa gitna ng umuog na balitang hiwalay na umano ang anak niyang si Richard kay Sara. At nagsimula ang alingas-ngas na hiwalay na sina Sara at Richard nang mapansin ng mga netizen na hindi magkasama ang dalawa. Sa mga ibinahagi nilang larawan sa kanilang Instagram account
noong Nobyembre 4. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Mama JT. Yan po ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Maraming salamat kay Leo Magpayo na naghatid sa atin ng ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan, kay Mama JT para sa Showbiz Balita, kay Erwin Peñano na nakaagapay sa atin at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamaman ako'y edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, diskarteng mula sa puso, mamamangha